Si Contessa hanggang ngayon, kinuha nila. Nasa kanila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Contessa, hindi ko na kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na humpali sa sarili ko. Matapos po noon, dininting nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kaming pureba na dininting na. Congressman Mike Defensor! Discover Mike Defensor! Please, let us give him the floor para sa kanyang mensahe ng pakikipagkaisa. Maraming salamat kay Eric. Una ko, pagbati sa itinuturing kong tatay niya sa Kongreso, si Congressman Jing Pala. Nais ko rin kong kilalanin kung si Jing Pala, ang tatay ko. Ito naman lolo ko sa kabinete, si Secretary June Esperon. Ito yung pangalan ng abogado, Atty. Manny Luna. At kasama ko po ng pakibaka. Bata ko kami, pareho kami nagsimula sa kaliwa. Tama. Buka, ngayon, ang lenda. Sa lahat po ng ating mga kasama, hindi ko alam kung nabati ko na po lahat ng mga liderato na dito. Alam ko kayong gusto mga presidente at tagapangpuno ng inyong mga organisasyon. O Secretary John, at saka po natin. Sa inyo po lahat, alam nyo ho, nung ako'y tumakbong Pangulo, sumuporta po ako kay BBM at kay Inday Sama. Marami natin dito ang sumuporta kay BBM at kay Inday Sama. At ako po, sa maraming taon, tahimik, hindi nakikialam, hindi nagsasalita sa politika. Sinabi ko na rin nung yan na pinipilit ko ako, inipitahan na bumalik sa politika, at sabi ko ayoko muna dahil gusto ko mag-focus at bigyan pansin ang negosyo at ang aking pamilya. Nang una po ako nagsalita tungkol dito, nang lapitan ako ni Sergeant Contessa. Inilabing po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan ko tong taon to dahil gusto niya makakausap si Senador Dante Marcoleta. Nung nagsalita si Contessa, nagulat ako sa mga sinabi. Mali-malitang salapi ang dinideliver sa bahay ni Martin Rocartes. Alam niyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health. Alfonso doon pinapakialaman nila. Hindi niya alam ang mga nangyari kung hindi nakita niya yung investigasyon sa blood control. Ang sabi niya, sir, Bicolano kasi si Contessa, yung aking mga kamag-anakan binabaha. Yung mismo isang kasama ko, pamilya, binaha, nawala ang buhay, nawala ang narilayan. Yung palang pinupuhat natin mali-maleta na pera ay buhat nito sa flood control at mga anomalyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po ng panahon na yun, ang panawagan ko, panagutin si Martin Romualdez. Dahil tinanong ko si Contessa, sabi ko, Contessa, nag-deliver pa kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala po sir. Ang deliver namin ng pera ay doon kay Martin Romualdez. Anong ginawa po nila? Pinalis si Sandy ko. Umalis ka muna dyan, magtago ka, huwag kang magsanta. Noong nagsanta si Contessa, pinatawag ko yung assistant ni Sandy ko, hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan kayo makalabas, si Manny Pulongan, si Mersamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Pero idunugtog ko yung kwento, nagulat ako nung nagsalita si Sandy ko. Dahil nung nag-usap kami at kaibigan din ni Jing para sa abogado ni Sandy ko, ang sabi ko dun sa tao, alam nyo, maaari mo itong maiwasan ng 2 taon. Kahit ako po si Bongbong Marcos. Kakainin kayo, magtatago kayo. Pero makakos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng to, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Sandy ko ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Sandy ko. Anong sinabi niya? Nagtitiligan ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 bilyong piso. At makukulat mo kayo, hindi lamang ang nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 bilyong piso ang direktang napupunta kay Bongbong Marcos. Very good.
Ano ang sinabi sa kanya? May konta ka, 2 bilyon. Buwan-buwan mo, i-deliver mo. Ano ang nangyari sa mga proyekto natin? Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandiyan ang subway. Yan po, proyekto ng JICA. Yes. Dapat dyan may pondo tayong ilanaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat dyan ng 2028. Correct. Sinimulan niya nung panahon ni Pinoy, ipinlat siya nung panahon ng Pangulong Duterte. Nakuha ang buong programa. Lalagay na nila ng pondo, anong ginawa nila? Kinuha ang pondo ng subway, nilagay sa flood control. Nung nakaraang taon, PhilHealth, ang pondo 89 billion. Hindi yung gobyerno yan. Pera po natin ang contribution. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, ang sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka lang ng gobyerno maglalagay ng pera. Yes. Pero kayo mga empleyado, buwan-buwan, binabawasan ng pera natin para maglagay tayo sa PhilHealth. Kaya pera po natin yan. Anong ginawa? Kinuha ang pondo ng PhilHealth, inilagay sa pondo ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na doon. Yung PDIC host, pero din natin yung pinabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po, ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance, pero dito, 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuha ang pondo yan, saan nilagay? Sa flood control. Kaya ko si John Esperon. Na ano? Si John Esperon, pinakilala to. Kanina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff. Chief of Staff at First the Philippines. Pareho tayong Chief of Staff. Chief of Staff. Sabi ko, John Esperon, ano? Nagkamali ka. Sabi niya, bakit? Ang tagal mo sa kabinete. Humigit ko mo na 12 taon. Kung nag-district engineer ka pala, bilyon na lang. Ito ho, ang nangyayari natin. Yung proyekto na subway, wala na. Pagkanda mo siya ng 2020, tsaka nagako. Yung North and South Railway, lalagyan ng pondo, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga Mindanao ko lang yun dito. Yes. Ha? Dapat to, may pondo yan. Saan ang punta? Wala na sa flood control. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, Wala na. wala na. Ano yung Gimaras Project? Gimaras, yes. Panay Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pontong ninanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman na nagsimula eh. Siya naman na nagsabing may nakawan. Yes. Oo, sinabi niya. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, merong 5,000 flood control projects. Bigla ho tayong minahal ng minahal. Noong nagalit sa taong bayan, ang sabi sa imbestigahan, ang hindi niya alam, babalik sa kanya at investigasyon. Ang hindi niya alam, yung botong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Yes. Sinabi ko sa akin ko, 100 billion. Sabi ni Pinglak, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Traikip. Sabi ni Santiago, Senador, mali po yan. Ibang pondo ba yan? At ang binigay ko kay Presidente, 52 billion pesos. Yun. Isang takot daw po niya. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos ng mangyari kay Contessa, hindi na ako nanahimik. Si Contessa hanggang ngayon, kinuha nila. Lahat nila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Contessa, hindi ko na kailangan ng protection ng DOJ. Ako na ang pala sa sarili ko. Matapos po noon, dinitay nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kaming purewang na dinitay nila. Pinabalingnan na nga nila eh. Kung meron pa na ako na hindi ko, ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw at nitanting kolenta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumalik lang na si Contessa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain niyo yung tao. Yun. Dahil yung soldadong to,
siya ang pinaka hindi umita. Siya ang walang interest. Nagpit-pit lang to ng pera. At nakita nito na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit napaparusahan ng loan? Bakit nakakakunti ng pamilya? Marami pa ho ang lalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan. Ngayong araw lang ho, binigay sa akin ang listahan yung taon-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President. Mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-uusapan natin. Ito, direct na sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa ho yun. Ngayon lang ho natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyong lahat na tayo hindi mananili. At tayo ay kumilos. Tayong lahat magkaisa na kumilos. At pag-resignin ang Pangulong ito. Yes! Importante ho ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit kami-tanupo pa tayo magpalakas at magpadami. Dahil ang EDSA uno, nabuo sa ganyan. Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagpaliktaran at sumama sa mga protesta. Nag-EDSA to, nandyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala nang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala na mga taong gobyerno. Nakikita nga wala ng tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayan, maging ang mga OFW natin, wala nang tiwala sa gobyerno. Kailangan nating ipatingin ito, palakasin ang ating pagkilos para ang ating sandatang lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan magsalita na. Bumaba ka na dyan! Yung nais mo ang maayon! Ang panggang ng Pilipino. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Paras, at si Congressman Jing, Yan sa likod. kaya po, ang ating po kanakulo, may gagawin po yan, si Congressman Jing. Samahan po natin. Yan. Baka ho, makulong tayo, pero huwag tayong matakot. Surveillance tayo, huwag tayong matakot. Dahil pag hindi kanto ni Kong Jing ang gagawin niya, kasama si John Esperon, kawawa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pag hindi tayo may kilos para tanggalin ang Pangulong to, kawawa na ang sambayan ng Pilipino. Wala nang pag-asa ang ating bansa. Ang dami nating pera. Yes. Ang dami nating resources. Agrikultura. O bakit mo mahal ang sibuyas? Tanong sa amin ni Saltico. Kinontrol nila ang smuggling para sila kumita. Bakit ba yung sugar quota? Kinontrol nila yung pagka ikaw ang import. Pupunta ka ng Department of Agriculture. Sindikato nila ang kumuha ng quota. Sila din ang nagparating ng asukal dito. Doble, triple presyo. Pati sibuyas, asukal, lahat. Magtataka ka Pilipinas at daming mga tanim. Pero ang Singapore, walang bukid, mas mura bilihin. Ang Malaysia, mas mura asukal, mas mura sibuyas. Ganitong klase ang nangyayari sa pamamahala ng aming bansa. Kawawa ang Pilipino. Katasan po ang poldo natin. Katasan tayo nagtatrabaho. Kaya ngayong gabi, ngayong araw, at sa mga darating na araw, sama-sama tayo, tulong-tulong, ibabagkat ang Pangulo, hindi ang gobyerno. Kaya sa ilang, hindi ang Pilipinas. Ang pagkayay, ang kalitang Pilipinas. Nakahanap! Maraming salamat, Congressman Mike Defensor. Kita nyo, narinig nyo ha? Hindi na ito mapipigilan. Ang kaluyong ng kasaysayan na bumuo at ang galit ng mamamayan patungo sa paniningil ay hindi na mapipigilan. Yun, pakinggan natin, hindi lamang ang mga kapatid natin sa Pilipinas ang nagsusumikap na baguhin ang pamunuang nabublog at abusado at nagnanakaw. Tama ang binanggit ni Congressman Mike, hindi po tayo napapabagsak sa gobyerno.
tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa upang pagbuhin ang nabubulok na pamunuan upang ang gobyerno ay maging matino. Hindi para pabagsakin ang gobyerno ng Tribunan. Malinaw tayo dyan. At ito po ang efforts mula sa Estados Unidos ay mayroon pong sulat na inihanda. Panawagan sa pagkakaisa with US President Donald Trump. Yes! Mula sa Jokong na po, hinanadok ko ginawan na ang kanyang puso ay sa Amerika pa. Nadok ko ginawan, bumalik ang Pilipinas at may kulang na mga kapatid. Kaya wala tayo. Parang yun. Yeah. Okay. Alam po ninyo, magandang gabi na siguro, no? O magandang hapon sa inyo bahay. Gusto ko na sabihin kay Mike na kung ako ay naging student leader, ako nahihirap na maguna ng aming Senator Smith. In your speech. But Chairman, you are for Marcos re-election of 1969. Tatay. Kahit kakatratis, Hagler, ang pangalan, Matt Defensor. Kumusta kayo sa kato ko? Tuloy na sinado ko. Pero rin sa 1984, dahil sa ni Gloria, nawala po ako ng trabaho. Ako po ay pinakabatang Vice President at Toyota. Berta Bolton. So, nawala na ako ng trabaho. At wala akong ginagawa. Sumatas ako ng breakfast sa Christian Men's breakfast sa Makati. Kung saan ako'y nagsasalita. At nag-sharing. At sa tadhana, ang nasa harapan ko ay si Emmanuel Perez. At pagkatapos sa aking speech, lumapit siya sa akin at sabi niya, wala kang trabaho. Kung ito, calling card ko, mag-report ka rin sa Lunes, may trabaho ka na. Pero sabi mo, hindi po ako abogado. Ay, hindi naman ka na hinahayap dahil ako bago na. You will be right part of my law office to hide when I'm leading my foundational affairs. So, yung pala, ginawa ko full 1 month sa law office, hindi dahil sa ako ay magpapakas dahil hindi naman ako. Sinamahan namin si Diana Ren. Tumakbo din ang Pangulo. Nasa pala ni Cory, nanalo si Cory. Wala pa kong tangan ninyo, tinatawag kami ni Cory sa kulang kong building. Kaming dalawa ni Tito Maling. Ang sabi namin, bakit ko? Ang sabi ng Cory, gusto ko kayo ng uno sa ating Foreign Affairs Initiative for the recovery of the economy. So nagsilbi po ako ng 6 taon sa Washington, D.C. At pagkatapos ng 1993, babalik-balik ako sa Pilipinas dahil kinukuha ko ng mga kabilang papers upang mula sumami ngayong ako sa Secretary of Finance na consultant. At nung panahon ko rin magmagangaro, kinuha naman ako ni Sito Lorenzo sa Department of Agriculture. Pero, noong 2000, noong 2009, nag-announce na ako
May tatraf nila kandidato si Renoy Aquino Puso. Wow! Malapit po kami kay Cory na alam namin na ayaw ni Cory na maging senador yan. Ayaw ni Cory maging kandidato yan. So kung umuwalis na po ako ng Amerika, bubalik po ako dito ng 2019. At mula noon, dito na ako nakapenge. Buhay. Hanggang dumating ang administrasyon ni Presidente Duterte. Ito na naman, mga dating kaibigan, mga dating kasirana, refer dito, refer doon. Nagkaroon tayo ng programa sa Radyo Pilipinas, 5 taong ko pinatakbo yun. Pero kailangan may panagot. Kaya panagutin natin sila. Dahil marami tayong member na, baka ayaw kong sabihin mo dahil wala naman sila dito, pero kung narinig nyo ang United People's Initiative, isang malaking grupo yun. Ang lain sa imo ang Sabalo ang maisog, nakapunti rin sila. So, mga kauban natin na taga Pasiran na apod under Jing. Makadjari. Si Mayor, si Go Usman. Si Go Usman. Mayor dito sa Davao eh. Ako, tama. Sa Davao kasi, may mayor for Muslim State. Alam na alam ko yan dahil yung peace talks noon, bago magsimula yun, ako ang kumuha kay Brother Lord doon sa Maasin. Ako yung kumuha sa kanya. Pinapasakay ko siya doon sa sasakyan ko, papuntang Maasin, papuntang Sular. Ayaw sumakay. Sabi ko, naloko na. Kasi pagkasama ko sa sasakyan, sigurado hindi ako maapos. Sumakay siya sa bus. Tatlong bus sila. Pero meron, sinundo ko, tapos 5 lang kami sumunod. Loko na, dami pala nila. Nung ayaw niya sumakay sa aking sasakyan, sumakay din ako sa bus. Sumakay din ako. Bala na, kaya magmula noon hanggang ngayon, ibigyan ko siya kasi na ganun talaga eh. Marami akong tao na natin sa pasilan sa mga pero gusto lang natin naman na ilagay sa lugar lahat at magkaroon ng katahimikan. At kung mag-firma na tayo ng final peace agreement, sa Jakarta ginawa yun. Pero may symbolic na signing sa Malabang. Malabang. Kita mo? Malabang. Presidential security na ako ni FBR. Doon sila nagpirmahan. Natakot na naman ako. Kasi ito naman si FBR, kaya ko naman dalhin doon sa States na nakasakay, naka-armor vehicle. Pero ang ginawa niya, naglakad, 1 kilometro linakad papuntang States. Patay si Esperon. May nangyari dito, wala na si General Esperon. Pero, ano naman pala, talagang dapat panahon na para magpirmahan ng peace agreement. At sana, ay ako din pala yung pwede pa bang magpwede ng wala pa na ang pansit eh. Appetizer para Sarap yung maraming nang nalalaman. Marami akong sa Pelusa kasi nung mag-retire ako ng Chief of Staff, ginawa ako na Presidential Advisor for Peace Process.
Sabi ko, kami yung naglalaban dun sa pikit at sa kalma eh. Baka hindi makipag-usap sa akin yan. Ganon pala, pag natapos kayo maglabanan na, kasi honorable warriors naman pala, pwede mag-usap. Hindi gaya ng NPA. Laging tama yun. Walang sinceridad. Yung pakiusapan, walang sentido. Pero yung MNLF, at saka MILF, maski na marami ako namatay. Tao ko, may mga namatay din sila, sorry. Pero nung matapos ang gera, pwede rin palang mag-usap. Meron silang honor and gentleman's word. Kaya, magpipirma na sana kami kung matatanda ninyo yung Memorandum of Agreement of Ancestral Domain. Lumipad na kami sa Kuala para magpirma. Paglapag namin, sinabihan kami, "Hoy, huwag nyo nang pirmahan, na-TRO kayo." Tandaan nyo, na-TRO yung peace process. Kasi linabanan kami ng mga kontrabida. Hindi ko alam kung naglalapag sila o... Ayaw nila. Ayaw nila magkaroon ng agreement. Ganun pala yung sumunod na administrasyon. Kay Jeff Gloria, sumunod na administrasyon, hindi ko na sasabihin. Yun din pala ang pipirman nila. Yun ang naging basihan ng MILF. Peace agreement. Yun din pala, gusto lang nila yung credit. Yung credit lang. Eh, kaya lang pa, sana mas mabilis sana. Sana ngayon, mas marami na tayo nagawa sa Mindanao. Diba? Anyway, sana ang Mindanao lalong gumanda. Sana mas maganda pa kay sa Luzon. Sana mas maganda pa sa SM Mall. Dahil sana mas maganda pa kay sa Green Hills. Pero tignan mo ang Green Hills. Napakaganda ng negosyo. Maayos. Maayos, di ba? Dami na ganun sa Mga Pilipino tayo naman. Pwede naman tayo mag-contribute sa bawat isa. Huwag lang may kalukuhan. At dahil sa kalukuhan na yan, tayo ngayon ay magkakasama. Magdudusa. Dahil biro mo, yung investment na galing sa labas, ayaw nang pumasok. Yung sanang mga foreign assisted na projects, hindi matuloy-tuloy dahil yung counterpart ng gobyerno, dinala naman sa baha. Dinala sa ibang projects. Nauwi sa anod. Yung sana magaganda na nating hospital o malasakit program para maayos ang ating health system. Nadala na rin. Yung PhilHealth pinawasan. Ewan ko ba? Mas alam ninyo sa akin kung ano nangyayari dahil pareho lang siguro tayo nararamdaman natin ng epekto ng lahat ng corruption na ito. Kaya, bata pa naman tayo. Ay, ipaglaban natin dahil kaya pa natin at ang importante, gagawin natin ito para sa ating mga anak at sa ating mga apo. Tama ba? Kaya muli, kami nagpapasalamat in behalf of Congressman Mike, Gerard Pokis, Secretary Pasco, Vic Rodriguez, at marami pang iba, Vic Paras, na membro ng Executive Committee natin. Malalaman nyo din kung sino mga yan. Pagtipon-tipon na lahat. Tipon-tipon na lahat. Napakarami nating abogado na mapitino. Led by Atty. Jing Paras.
napunta sa common siya lang.